Kabisdak, no? Susuguri na ng mga Israel at US militar ang mismong Iran. So grabe, ito na, mas matindi na tong kaguluhan ng mga nangyayari, mga kabisdak, no? So yun po yung nasagap nating balita. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Let's go. So yun na nga, mga kabisdak, no? Grabe, gusto nang susuguri ng Israel at US militar ang mismong mga base ng mga army base ng Iran, no? Gusto na talaga nilang pulbusin. So ngayon, yung ating nasagap ngayon ng mga balita, mga kabisdak. So yun ang ating pag-uusapan ngayon, no? So ngayon, tara, samahan niyo ako. Pero yun, bagong lahat, kung hindi ka pa subscriber ka Bisaya, huwag mo naman sana kalimutan i-subscribe ang ating munting channel at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa gagawin nating video. So road to 15k subscriber na tayo, mga sulit kabisdak dyan, no? So maraming salamat sa inyo, mega love shoutout sa inyo. So naway pagpalain din kayo. So maraming salamat sa walang sawang suporta kay Bisaya. So ngayon, ayon dito na, mga kabisdak, susugod na sa lupa. Okay, sa nakalipas na 11 na araw, halos walang tigil ang pambubumba sa Iran. Ngayon, naghaharap ito sa posibilidad na isang malawakang ground invasion. So, atakihin na talaga daw nila. Okay, ngunit ang mga sundalong papasok sa lupa ay hindi karamihan Amerikano o Israel. Sa halip, inaasahan ang mangunguna sa paglusob ay ang Kurdish o paramilitary fighters na tatawid mula sa hagdan ng Iraq. Grabe to. Libo-libong mandirigma Kurdish ang sinasabing handang pumasok sa Iran anumang oras para sa mga Kurd, o ito sa mga bihirang pagkakataon upang makuha ang bahagi ng kanilang matagal nang inaangking lupa, tinatawag na Kurdistan. So, para naman sa Estados Unidos at Israel, maaari itong hakbang na tuluyang magtulak sa Iraq patungo sa pagbagsak ng kasalukuyang rehimen. Okay, so yun, pasensyahan mo na si Bisaya, no? Medyo bolol. So, yun po yung nasagap natin. So, marami pa tayong babasahin. Babasahin natin, mga kabisdak, no? Sa loob ng ilang buwan, lihim na nagaanda ng mga puwersang Kurdish, ngunit kamakailan lamang ay tila napansin na ito ng Iraq. Talagang matinding kaguluhan to. Talagang gusto na talaga nilang pulbusin ang Iran, no? So, yun. Samantala, ang puwersa ng US at Israel sa himpapawid ay nagsisimula ng sirain ang mga target ng hilagang kanluran ng Iran. Isang hakbang na tila naglalayong ihanda ang daan para sa pagpasok ng mga Kurdish fighters. Okay. Nung isang araw, kumalat ang balita na nagsimula na raw ang paglusob ng libong-libong Kurdish fighters. May mga video pang kumakalat online at ilang mamahayag ang nagsasabing nagsimula ang opensiba. Okay. Ngunit kinabukasan, lumabas ang paglilinaw mula sa mga eksperto at leader ng Kurdish groups. Hindi pa nagsimula ang malawakang pag-atake. Gayunpaman, kinumpirma ng marami sources ng nagtitipon ng mga puwersang Kurdish sa hangganan ng Iran, at kapag nagsimula ang opensiba ito, malaki ang seryoso ang magiging epekto nito. Ang mga Kurdish ay isa sa mga pinakamalaking stateless ethnic groups sa mundong tinatayang may 25 hanggang 30 milyong sundalo ang mga nakatira sa Middle East at milyon-milyon pa sa mga iba't ibang bahagi ng mundo. So malaking kaguluhan to, mga kabisdak, kung talagang lulusobin na nila yung Iraq, no? So bali, parang gusto talagang pulbusin. Grabe din kasi itong Iran, mga kabisdak, talagang nananakop, no? Okay, tuloy tayo. So yun, wala silang sariling bansa, ngunit inaangkin nila ang relihiyong tinatawag na Kurdistan, na
sumasaklaw sa bahagi ng Turkey, Iran, Iraq at Syria. Ganun yun pala sila, no. Sa Iran ay halos mga ano dito mga kabisak, parang Middle East so Muslim, no. Sa Iran, karamihan sa mga Kurdish ay nakatira sa hilagang kanluran, bahagi malapit sa Iraq. Kurdistan ang tawag do pala ng mga kabisdak. Isa sa mga semi-autonomous na rehiyon sa Iraq dito ay hindi siya Muslim mga kabisdak. So inaasahang manggagaling ang mga puwersang maaring pumasok sa Iran. Okay, sa kasalukuyang digmaan nakamit ng Estados Unidos at Israel ang ilang malaking tagumpay sa himpapawid. Malaya nang nakalipad ang kanilang mga bomber sa ilang bahagi ng Iranian airspace at marami ding dating liderato ng Iran, okay, ang napatay na. Ngunit kahit ganun, hindi pa rin nila nakukuha ang kanilang pangunahing layunin, ang pabagsakin ang rehimen ng Iran. So, ano ba yung rehimen? Yun yung pinakaano nila, relihiyon. Okay, so sa mga nakakalam, comment down below dyan sa baba. Okay? So, tuloy tayo. Ngunit kahit ganun, hindi pa rin, dito pala, patuloy pa rin nagpapadala ng ballistic missiles at long-range drones ang Iran laban sa mga base ng US sa Israel at sa iba pang target ng Middle East. Okay, ayaw ng Estados Unidos na magpadala ng malaking bilang ng tropa sa lupa dahil mataas na political cost nito. Hindi kayang mag-isa ng Israel ang isang malawakang ground invasion. Totoo naman. Tsaka grabe, napakalawak din pala yung ang bansang Iran mga kabisdak. So marami talagang mamamatay din dito. Kawawa naman mga sundalo. So okay na yung puro missile na lang, no? So yun. Dito pumasok ang papel ng mga Kurdish fighters. Isang malaking puwersa ng mga mandirigma. May karanasan sa digmaan at may sariling motivation upang lumaban sa Iran. Ayon sa ilang lugar, matagal nang naghahanda ang operasyon. Sinasabing tumutulong ang mga Israel Intelligence Agency sa Mossad at ang mga Amerika CIA sa paghahanda at pag-arma sa mga Kurdish forces. Okay, kamakailan lamang ay nagkaisa ang 5 pang pangunahing Kurdish political. Okay, so parties sa Iran upang pag-iisahin ang kanilang armadong grupo, isang hakbang na maaaring magpahiwatig na malapit na ang opensiba. Ang tanong, wala bang mapyang mangyayari dito? Tama, baka pagdating doon, di ba, ground invasion or ground aatakehin nila yung mismong lupa ng Iran. So pagdating doon, ikakampi pala ito. So yun ang mahirap, no? So huwag kumpiyansa. Kasi ibang relihiyon din itong mga Kurdish, no? So wala pala silang sariling wala silang sariling relihiyon. Kumbaga lang sila, no? Kung magsimula ang paglusob, malamang na manggagaling ang mga Kurdish fighters mula sa hilagang Iraq. So galing Iraq, papasok sa kanlurang bahagi ng Iran. Posibleng libong-libong fighters ang kasali gamit ang armor vehicles, mortars, artillery at mga drones, habang sumusulong ang mga Kurdish fighters suportahan din ang air power ng US at Israel. Grabe ito, ganda, parang palabas lang, no? Nangyayari sa atin ngayon, parang palabas lang sa TV na nagkatotoo. Okay, so ang layunin ng operasyong ito ay hindi agad sakupin ang Iran. Sa halip, maaring layunin nitong pilitin ang Iran na ilabas ang kanilang mga tangke at tropa upang ipagtanggol ang teritoryo. Kapag nangyari iyon, magiging mas madaling targetin ang mga ito ng mga airstrike. So, utak-utak lang. Ngunit malaking panganib ang planong ito. Yes, totoo yan.
marami na namang madadamay nito. Kung umatake ang mga Kurdish force, maaring magkaisa ang maraming Iranian laban sa dayuhang intervention. Maari rin itong magdulot ng mas malawakang kaguluhan sa loob ng Iran. Oo, totoo yan. Bukod sa mga Kurdish, may iba pang mga ethnic groups sa Iran na matagal nang naghahangad ng autonomiya tulad ng mga Arab sa timog at mga Balok sa timog silangan. Yes, kasi nga hindi naman yun mga kabisdak, yung sa mga Iran kasi may talagang sa relihiyon nila gusto kasi sumunod, no? Hindi naman lahat gustong sumunod doon sa sinasamba nila. May mga ibang relihiyon na ibang paniniwala. Kaya yan, gusto din talagang tumiwalag, no? So, ganun ang mangyayari. Sa Hilaga naman, may malaking populasyon ng mga Azeri na maaaring maging dahilan ng pagpasok ng kalapit na bansa sa Azerbaijan. Okay? Kung sabay-sabay na sumiklab ang mga ganitong tensyon, maaring mauwi ang Iran sa isang malawakang civil war na maaring tumagal ng maraming taon. So, oh my God, napakaraming mamatay at maraming hindi lang ang magugutom tayong buong mundo dito. Okay, sa ngayon, hindi pa nagsisimula ang opensiba Kurdish, ngunit malinaw na maraming pwersa ang naghahanda para sa isang malaking laban. Grabe. So, yun mga kabistak, no? So, ngayon, may nasagap na naman tayong bagong balita. Okay, ito na, sinasabi ng Iran military, uubusin nila, susunugin nila ang buong gas ng US-Israel kahit saang lupa ay nakalagay, paulanin nila ng missile. Opo. Hindi na nakakapagtaka kung bakit lalong lumakas ang Iran dahil hindi lang isa, dalawa ang leader nila, kundi buong Iran mula capital country, province, mayroon din silang missile at mga sari-saring system facility. Okay, kaya kahit mawala yung isang ulo, may lalabas na naman na isa. Kaya pala nakakalampaso si Trump at nakakahingi ng tulong sa iba't ibang bansa dahil 20 years na palang pinaghandaan ng Iran ang posibleng pangyayaring ito. Alhamdulillah, nakapaghanda sila. Mashallah, bawat province mayroong sariling nuclear facilities. Kaya grabe pala, no? Grabe tong grabe yung lugar. Sa totoo lang, mayaman talaga ang Iran, mga kabisdak, no? Kasi dahil dyan ang gagaling natin pala ang source ng gasolina, krudo, buong mundo sinusupply niya, no? So grabe. Yun nga, totoo yung nasa Bible na talagang pinagpala ang lugar na ayan. Pero yun, nakatakda na darating ang time ay leader sa leader ay magkakagulo at magkakaroon ng sumiklab na laban. Yun na yan nangyayari ngayon na gira, no, mga kabisdak, kaguluhan sa Israel at Iran. At syempre, ito rin kasali ang US. So yun lang, no, ang ating mga nasagap na balita. Maraming salamat. Kung nagustuhan mo yung ating ginawang video, share mo naman yung video natin para makatulong kay Bisaya. So yun lang, maraming salamat. God bless inyong lahat.